Mahigit 17,000 pamilya ang naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Davao del Norte at Davao de Oro. Alamin natin ang update kaugnay ng balitang ito sa live report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao mula sa Asuncion sa Davao del Norte. Kent? Sara, bunsod ng malawakang pag-ulan sa Davao Region. Mahigit 17,000 pamilya sa Davao del Norte at Davao de Oro ang apektado ng pagbaha. Kaya naman nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Asuncion sa Davao del Norte. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Asuncion sa Davao del Norte. Ito'y bunsod ng malawakang pagbaha na naranasan sa Davao Region dulot ng shear line simula noong Lunes ng gabi. Sa panayam ng Super Radio Davao, kinumpirma ni Asuncion Mayor Eufrasio Dayaday na umabot na sa 6 na barangay sa lungsod ang apektado ng baha o aabot sa 5,700 na pamilya ang inilikas. Nagpapatuloy pa ang rapid damage assessment and need analysis sa mga barangay na apektado ng pagbaha. Sa Tagum City, kawayang bangka na lang ang ginamit ng ilang residente para makatawid dahil sa lagpastaong baha sa barangay Mankilam, Tagum City. Kaya si Victoriano, sumakay na lamang ng bangka matapos bahain ang kanyang bahay. Lisod kayo eh. Ano ba? Lisod kayo. Sir, kayo kuhan. Dili kuhan. Tabok-tabokon lang. Dahil pinasok na ng baha ang ilang kabahayan, may ilang residente na sa gilid na lamang ng kalsada, pansamantalang nanunuluyan. Ay, lisod po sir, ay nami dari. Kung ano wala man muna dato sa evacuation na layo ba? Layo mga sir. Nya labi na yung ana nga wala ko suga dito kay burn out ba yan sir. Pero ang ilang residente sa Loretta Elementary School sa San Miguel lumikas. Kadako kay diferensya kay kanang mag-CR ka, magkuhan ka unya diri nga nya kuan na mas safe ka diri pero ang pagtulog nimo, ang pagkuan nimo dili ka kayo ka kuan murag magmata-mata lang yapon ka. Bana man. Bagamat mainit na ang panahon kahapon, pataas pa rin ang antas ng baha sa barangay Kanukutan. Ayon sa ilang residente, ngayon lang ulit sila nakaranas ng ganoon kataas na baha matapos tumama ang bagyong Pablo noong December 2012. Masol gyud sir oy kay lisod baya ang taon po no kanay magbaha nya manghipos wayo sa among mga gamit na po nya. Sa tala ng PDRRMO Davao del Norte, mahigit 16,000 na pamilya sa buong probinsya ang apektado ng baha. Nanatay more than 16,000 families affected sa tuok Davao del Norte. So from 10 municipalities I think. Mas paspas ang tubig po karon kay mas ikan sa after pababa na gyud siya sa downstream. Nya ang ulan po is dili lang ikan diri but ikan sa mga headwaters o mga taas nga dapit, especially parts sa Bukidnon and also parts sa Agusan. Sa Compostela, Davao de Oro, dahil sa mataas na antas ng baha, naging pahirapan ang pagbaybay ng mga ambulansya na may sakay na mga pasyente. Kaya pinasakay na ang mga ito sa army truck ng 10th Infantry Division Philippine Army upang makatawid sa baha. Ayon sa PDRRMO Davao de Oro, nasa mahigit 1,000 na pamilya ang apektado ng pagbaha sa probinsya. Sa ngayon, ilang lugar na lang sa probinsya ang nakararanas ng mga pagbaha na unti-unti nang humuhupa. Samantala, Sara, isa ang naitalang patay sa malawakang pagbaha sa Asuncion, Davao del Norte. Palutang-lutang at wala ng buhay ng datna ng mga residente ang babaeng ito sa isang sapa sa Asuncion, Davao del Norte kahapon. Kinilala siyang si Vernicia Baton, isang ina at taga-Purokten, Barangay Buklad, Asuncion, Davao del Norte. Ayon sa kanyang mga kaanak, posibleng nahulog sa sapa ang biktima sa kasagsagan ng pagbaha noong Martes ng umaga. Kahapon sa kanyang mismong kaarawan, natagpuan ang kanyang bangkay. Inaalam pa ng pulisya kung may foul play sa nangyari. Ngayong umaga, passable na ang kalsada sa Pagsabangan, Tagum City, patungong Asuncion, Davao del Norte. Nananatili namang lubog sa baha ang ilang bahay. Patuloy naman ang pamimigay ng bawat LGU ng food box sa mga apektado ng pagbaha. Sara. Okay, maraming salamat Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao at mag-iingat kayo.